video si Elaine, syempre, ben sa Bacano gayon, but most of the mga video, probably this will be benefit between other dialect, maybe. So, I'll try to speak English and Tagalog. Hindi ako expert, but I'll try hard. With regards dun sa mga tao and they're asking what kind of regimen I made that I lose weight. Going back years ago, we'll go back decades ago. It's kung yung background. Ako kasi it's paano ba sabihin? Graduate ako ng physical therapist, kahit papaano may knowledge about health, ganon. And then, yung line of work namin is mostly physical, so kailangan din namin ng maging healthy. So mostly yung activities sa bureau, kailangan healthy ka. So hindi talaga ako masyadong tumaba, pero I gained weight during that process 3 times after delivery. Nung 2000, before ko pinanganak yung second ko, nung 2015, yung 2014 is nag-gain ako ng weight, but it helps nung walking and Pilates. And then after nun, okay, maintain ulit yung body weight. Like for example, yung skirt na ginagamit ko mostly mostly yung losing weight, it's depende kasi sa what will work with you. Like nung 2014 na it helps with me yung walking at saka Pilates and then badminton. And then later on, after delivery, nag-gain ako ng weight. Umabot ata ako ng maximum ko is mga 58 before ako tumating dito sa Canada. And then in 2 months pa lang dito sa Canada, nag-gain ako kaagad ng 4 kilos. So umabot 2 months, 2 weeks pa lang. So it's 62 kaagad. And then after I tried to lose weight, yung parang mag-exercise, mag-walking, but hindi talaga it didn't help. After delivery ko din sa pangatlo ko, that's the maximum weight that I reach. It's 69 to 70. So ganun din, nag-try ako mag-lose weight, like sa mga pagkain, pero nag-control ng pagkain, pero hindi nag-work. Nag-try ako ng Pilates ulit kasi yun nag-work sa akin ng 2014. Pero this time around, kahit anong activities na ginawa ko, hindi talaga ako nag-lose weight. And then last year, 2000. You didn't tell me it. 2000. So in 2022, nung umuwi ako sa Pilipinas, 22 ba? Nung umuwi ako sa Pilipinas, nag-gatherings kami with my friends na from bureau. Siyempre, yung parang isang friend doon, sabi niya sa akin, "Ma'am, ano nangyari sa'yo?" Kasi, as in, lobong-lobo. And then, nag-comment pa siya, "Ikaw pa nga yun yung parang nag-i-inspire sa amin na mag-maintain ng body figure, marang ganon, beforehand, tapos bigla na lang ako lumobo na umabot nga ng 68. There and then, nahiya ako sa sarili ko, yung parang, yes nga, oo nga ba, bakit nga ba, kasi may disiplina naman.
At saka behind that, alam ko naman what's the benefits, di ba? So may friend din ako na she introduced me on something like mga low carbs, ganon, and then more videos, and then tinignan ko lang talaga. So nung pag-uwi ko dito sa sa Canada noong June 8, nag-start na talaga ako na mag-lose weight. Hindi nag-start ako to do some changes like sa akin kasi mostly is yung sugar ang marami, so yun yung tinitignan ko kung ano yung excess, yun yung tatanggalin ko, and then aside from that I'll do so tinanggal ko yung soft drinks ko, always ko sinasabi kahit nung nagpipilates ako, hindi ko kaya na walang soft drinks, mamamatay ako. What's the money then? So yung soft drinks talaga sa akin is since college, yan talaga yung high elementary may store kami. So every meal talaga yan may parang sinasabi ko nga, hindi ko kaya talaga na walang soft drink sa pagkain during meal, ganon. Especially coffee. No, coffee I'll do. Yeah. So it's yung soft drinks talaga hindi ko kaya. And then I tried na tanggalin yon kasi yun yung excess. Mahilig din ako sa sweets. So in-avoid ko yon, ang like mga ice cream, chocolate, yon. And then other activities, yung wala akong activities na ginawa, but I try to remove almost all the carbs like rice and then sugar. So ganun nga, tinanggal ko yung soft drinks, tinanggal ko yung rice, pero no exercise. And then what else na mahirap especially walang rice kasi tayo mga Pilipino sanay. So ang technique mo, it's more on mindsetting na kakayanin mo. So yung mga pagkain mostly yung meat or fish, nga lang, medyo may kamahalan nga lang kasi nga it's more on variety. Medyo mahirap nga lang kasi nga dahil mostly yung pagkain dapat variety, yung may talong, may chicken, basta variety. Hindi kasi para hindi ka masyadong anong tawag doon? Hindi ka masyadong manlumayle, hindi mauumay, I mean hindi ka mauumay. So mga 2 to 3 variation kailangan yung sa meal, at saka gawin mo plating, something ganun para magiging appealing naman sa pagkain. So yun, nag-start mga eggs, avocado, things like that. Basta magiging wala akong fruity. Ha? Fruity. What fruity? Fruity. What fruity? Fruity. Sorry, hindi pala roti o fruity. It's roti. Yung yung chickpeas na roti. Pero ngayon wala na eh. So for now, yun lang yung information na pwede kong bigay. Thank you.